So mga karamabsat, ito dadaanan natin ang South Drive. Okay, kasi dito maraming mga pine trees. Okay, tingnan natin kung may naapektuhan ng bagyong Ulysses. Okay, so titignan natin kung may mga nabuwal na mga pine trees. Okay, alright mga kapsat, ito na naman ako at welcome again sa aking vlog, and of course continuation again sa aking topic about depression. Natapos na natin yung episode 1 hanggang 4. Okay, yung okay, so review ulit sa episode 1. Yung title is You Are Not Alone. Yung episode 2, You Are Love. Yung episode 3, You Are Valued. Yung episode 4, Your Life Has a Purpose. Okay, so ngayon episode 5 na tayo. So meron pa tayo isang episode sa next vlog. Sa next vlog ko itatapusin na natin yung episode ng about depression. Okay, so ngayong umaga ang title ng aking topic about depression is You Can Overcome This Darkness. Okay, so mga karabsat, if there's any way to handle the pain you're facing, can you ever escape it? Okay, so yan ang malaking tanong. Alright, so with God's help, okay, the answer is yes. Okay, when thoughts of hurting yourself or giving up completely start flooding your mind, choose to reject the lies and focus instead of God's promises to you. Alright, so mga karamsat, the Bible tells us that God will not let you be tempted beyond what you can bear, and that He will always provide a way out so that you can endure it. With the power of Christ, you can conquer the darkness trying to bring you down. So no temptation has overtaken you except such as is common to man. Okay, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Okay, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. If you've been wrestling with suicidal thoughts or are considering harming yourself to release some of the pain, commit now to create an action plan for when you feel tempted to make a destructive decision. Okay, so mga karamabsat, just remind that again. Okay, so remove anything from your environment that you could use to harm yourself. You can call and talk. Have numbers saved in your phone of people you can call and talk to. Okay, and start memorizing scripture that will help you in the battle. Alright, so one great verse that I can provide you mga karamabsat to memorize it, okay, is the Philippians chapter 4 verse 8, which tells us to focus our thoughts on the true noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy things in our lives. Just a few verses later, mga karamabsat, in Philippians chapter 4 verse 13, we learn that we can do all these things through Christ who gives us strength. Okay, when you focus your attention on seeking God and starting firm in His strength, you can claim victory over anything life throws your way, mga karamabsat. Okay, so remember, when you feel weak, God is infinitely strong. Okay, when you don't have the strength or desire to go on anymore, call out to Him and He'll bring you freedom, mga karamabsat. Okay, you can overcome this darkness. Okay, so again, take a moment to pray this to God again, mga karamabsat.
And please, sabayin niyo po ako pag kayo ay nanonood. Okay? So, Jesus, thank you for promising me that I'll never face a temptation that's too much for me to handle. You always provide a way out and strengthen me even during my weakness moments. Help me focus my thoughts on your promises instead of on the lies telling me it would be easier to give up. I declare today that with your help, I am a conqueror, an overcomer. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so thank you again mga Karamabsat. I hope na masabayan niyo po ako sa pag-pray kay God. And pray this mga Karamabsat. Kung wala man kayong ginagawa, okay, at kung kayo nanonood, pray this mga Karamabsat. Okay, so thank you again sa pakikinig ng aking sharing about the Word of God. At thank you sa lahat ng aking subscriber at sa aking mga viewers again. Okay, wala po akong saan magbigay ng pasasala po sa inyo dahil nandiyan kayo lagi na sumusuporta sa akin at nanonood ng aking vlog. Okay, so ngayon ang gagawin lang natin ay mag-iikot tayo dito sa Baguio. Okay, so mga malalapit lang dito sa amin. So titignan lang natin yung mga madadaanan nating lugar, kung may mga mapektuhan sa Bagyong Ulysses. Okay, so sana enjoyin nyo tong pag-ikot natin dito sa Baguio mga Karamabsat. Okay, so samahan nyo po ako, and thank you again mga Karamabsat. 5 minutes later. So mga Karamabsat, dito dadaanan natin ang South Drive. Okay, kasi dito maraming mga pine trees. Okay, tingnan natin kung may naapektuhan ng Bagyong Ulysses. Okay, so titignan natin kung may mga nabuwal na mga pine trees. Okay, at sa aking pagkakaalam na Karamabsat ay walang masyadong naapektuhan dito sa Baguio. Okay, dito mismo sa Baguio, pero sa mga ibang lugar, okay, dito sa mga mountain province, okay, maraming mga naapektuhan din. Okay, but dito sa Baguio, as far as I know, wala pong naapektuhan. Okay, so maraming salamat kay God kasi kahit pa paano po ay meron kaming ilaw. Okay, nakakapag-internet, nakakapanood ng balita sa TV. Okay, at sa aming panonood nung kasagsagan ng Ulysses na bagyo na yan, okay, ay ang daming nasalanta ng bagyo. Okay, sabi nga nila is mas masahol pa kay Undoy dati. Okay, kasi ang pinakatinamaan is NCR. Okay, tapos sa Catanduanes na naman. Okay, kakatapos lang nung bagyong Rolly, tapos ito na naman si Ulysses. Okay, so isang linggo lang yung pagitan nila. Okay, nakita nyo naman siguro sa balita na yung Marikina ay nalubog talaga sa baha. Okay, Quezon City din, Pasig. Okay, hindi ko nababanggitin yung mga iba kasi magkakalapit lang naman yun. Kung sino man yung mga magkakalapit na lugar ay panigurado sa nalubog na rin yun sa baha. Okay,
sa mga ganitong sakuna mga kakabsat, wag po tayong huminto sa pagpipray, kasi kailangan po yan, kailangan po yan ng ating mga kababayan, okay? Hindi lang naman sa ating mga kababayan, kundi sa ating mga pamilya din, okay, sa ating loob ng tahanan. Okay, so far doon sa may South Drive wala naman tayong nakikitang mga natumbang poste at mga pine trees. Okay, dito tayo sa ngayon, daan tayo sa Mansion House. So far dito wala namang naging problema. Okay, maayos naman yung mga daan, yung mga puno, as you can see. Right, so wala naman, and napakaganda ng araw ngayon dito sa Baguio mga kakabsat. Ngayon ay November 13. Okay, kakatapos lang ng bagyo noong November 12. Okay, kahapon. So ito, binisita natin, dinaanan natin yung mga malapit na lugar sa atin. Okay, so far wala naman. So ikot tayo dito. So far okay naman ang daan. So far okay naman mga kakabsat, at parang nagbabadya ulit ang ulan. So nakikita nyo naman medyo maitim na yung ulap again. Okay, so dito tayo sa mga kakabsat, bandang Botanical Garden. Alright, so far wala naman major na insidente about sa Baguio Ulysses. So ang mapapakita ko lang sa inyo mga kakabsat ay dito lang sa Botanical South Drive. Okay, sa may Marcos Highway kanina yung dinaanan natin. Okay, so far wala naman, pero hindi ko lang alam kung may mga nadamage sa mga poste sa ibang mga barangay. Okay, so far naman itong mga dinadaanan natin ay wala namang major na damage. So
So I think dito lang ulit makakamisat ang ating vlog. Papaalam na po ako kasi medyo makulimlim na po ulit. Ayan, kita nyo naman doon. So see you in the next vlog mga karamabsat. Okay, at sana huwag kayong magsawa sa aking vlog mga karamabsat. Okay, kahit na ganito lang yung ating vlog. Okay, pag-share ng Word of God. At yung mga ganito lang, mga simpleng ano lang, mga simpleng vlog lang, di ba? At at the same time, di ba, nakikita nyo naman kung ano yung mga nangyayari dito sa Baguio. Alright? At alam nyo naman, limitado pa rin yung ating paglabas. Okay, kung ako ay pupunta sa ibang lugar, like bababa ako ng Pangasinan, okay, La Union, okay, kailangan ko pang mag-apply ng travel authority. Okay, so kung napapansin nyo, dito lang ako sa Baguio nagbo-vlog kasi yun nga, mahirap pa rin lumabas. Okay, so sa ngayon, nandito na lang muna tayo sa Baguio, mga karamabsat. Okay, at maraming salamat ulit. Mapapaalam na po ako. At of course, see you in my next vlog mga karamabsat. Wear your face mask, wear your face shield. Alright. At kung wala tayong gagawin importante sa labas, huwag na po tayong lumabas para lahat tayo ay safe. Alright. Kasi kung lalabas tayo at may makakasalamuha tayong may COVID, and then uuwi tayo ng bahay, of course makakahawa natin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Sa ating bahay. So wag na po tayong lumabas mga karamabsat pag wala tayong importanteng gagawin sa labas, okay? So nandito lang ulit mga karamabsat. Peace and God bless you all. Alright, thank you so much.